partner, ako'y natutuwa no dito kay Shunichi. Ano to pangalan? Shunichi Fujiki. Pero bago riyan, believe po ako sa SMNI dahil sa sobrang daming mainstream media sa ating bansa, mga malalaking dambuhalang mainstream media, ang nabubukod tanging mainstream media, TV station, news outlet na nag-interview dito sa hapon na ito ay ang SMNI. Partner, Correct. napanood ko itong interview na to, partner. Kagabi ni MG Mundihar. Si MG Mundihar ang nag-interview kay Shunichi Fujiki. Nilabas nila to kagabi. Kasi nga, ang binabatikos itong paglabas ng mga anti-Duterte, binabatikos itong si Shunichi Fujiki, yung statement sa UN. Ang sabi daw kasi, ito ay AI lang daw, hindi daw totoo. So ngayon, gulat sila ngayon dahil na-interview mismo ng SMNI itong Haponis na ito at sinabi ng Hapon na hindi ako AI. Totoo po yung paninindigan ko. At binigyan pa nga tayo ng assurance ng Hapon na ito na gagawa daw talaga siya ng paraan hanggat sa kaya niya mapauwi lang si Pangulong Bongbong Marcos. Yun. At tumayo yung balahibo ko, partner, nung sinabi niya na pag nakauwi si Pangulong Bongbong Marcos, sorry kala ko si Bongbong na si Pangulong Duterte, no? Makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas at pag makauwi sa Pilipinas ay dadalhin niya sa Japan. Ipapagamot niya si Tatay Digong sa Japan. Tsaka natanong din siya, ano po yung nagbigay ng desire sa iyo kung bakit bigla kang nagsalita diyan sa United Nations Human Rights Assembly at in behalf of former President Duterte. Sabi niya kasi wala daw kasing mga representative ng Pilipinas na nagsasalita patungkol sa karapatan ni Pangulong Duterte. Kaya siya nagsalita dahil nakikita niya ang mga Pilipino na mahal ng mga Pilipino si former President Duterte. Kaya siya tumayo dahil ang kanyang ipinaglalaban yung karapatan ni Rodrigo. Ang sabi pa nga niya, hindi lang ito usapin para sa mga Pilipino. Ito ay usapin international human rights sa buong mundo. Bakit? Partner, ang sabi niya, natutuklasan niya na alam ng buong mundo yung ginawa ni Bongbong Marcos na pagkidnap kay former President Duterte. Grabe. Grabe, partner, no? Alam, so, ang sabi niya, partner, ang sabi niya, I think almost mga 15 minutes interview to kay MJ Mundihar, ang sabi niya, hindi daw bulag ang mundo at alam nila na walang due process. Ini-insist pa niya na yung International Criminal Court, yung ginawa kay former President Duterte ay illegal. Ito ay illegal. Alam mo, natuwa ako dito, partner. Sabi ko, putya, talagang magkakaroon tayo ng pag-asang makauwi si Tatay Digong. At hapon lamang ang makapagpauwi dito. Ang sabi, tinanong na MJ, what if kung hindi ka pakikinggan ng United Nations sa sinasabi mo? Ang sagot niya, magagawa ako ng press con doon daw sa Congress sa Japan. Imbitahin daw niya lahat ng media ng Japan, sa Japan, mga Filipinos community, pati mga opisyal ng Japan, magsasalita siya doon at hihilingin na pauwiin si former President Duterte. Di ba, partner ba doon? Sino yung presidente ng International Criminal Court? Di ba hapon? Correct. Hapon. Oo. Nangilabot So, ako ng kung posible, talagang sabi ko, ang tindi ng taong ito, mas Pilipino pa sa mga Pilipino. Kumbaga, nasampal nga dito sila ni si Bongbong Marcos. At in-insist kanya, partner, na ang International Criminal Court ay hindi Supreme Court ng Pilipinas. Correct. Yan, binanggit ka niya. Na ang dapat maglitis kay former President Duterte ay Korte Suprema, ang Korte ng Pilipinas, hindi ang International Criminal Court. Ang sabi niya, ano ba ang International Criminal Court sa Pilipinas? Anong papel ng International Criminal Court? Ang Pilipinas may Korte Suprema. Ang sabi ko, bilib ako dito, partner. Sabi ko, mukhang nagiging positive ako sa interview ni MJ Mundihar na nagawa talaga ng paraan itong hapon na ito. At
dagdag pa doon, sabi niya, dahil daw, ganyan siya nagsusuporta ngayon siya kay former President Duterte sa mga Pilipino. Dahil si former President Duterte pala ang kauna-unahang head of state na nag-imbita ng emperor nila sa Japan na papuntahin sa bahay po mismo ng presidente ng isang bansa, partner. Kaya hindi daw nila yan makakalimutan yung ginawa ni former President Duterte na pag-imbita sa emperor nila. Namatay na nga, di ba? Partner, Prime Minister lang. General, Prime partner. Minister. Prime Minister lang. Oo, Minister yun. lang. Oo. Si Abe, Oo, tropa niya pero talaga ang- yun. Oh, pero ang gamit niyang word, partner, emperor. Emperor yung gamit ni ang gamit na word ni Shunichi Fujiki sa interview, emperor. Pero alam ko si Abi yun, yung emperor yung gamit. Kaya nagulat ako doon. Sabi ko, ang galing. May pag-asa po tayo. Sumukhang Hapon ang magpapauwi kay former President Duterte. Alam mo, partner, yung pressure mula sa international community talagang tinitignan natin dyan. Kasi ICC, malabo na tayo yan, corrupt yung mga tao riyan, nabibigyan ng maleta, yung mga tao riyan, hindi na tayo umaasa na tayo makakakuha ng patas na pagpapasya mula sa ICC. Kasi partner, yun na lang interim release, sarili nila yan, partner, ha. Ang sabi nga nito, ito rin same hapon na to, Shunichi Fujiki, yung sarili nilang mga rules, katulad ng ihaharap, yung sa Rome Statute, partner, bago mo hulihin yung bansa, yung isang tao, iharap muna yan sa local court, hindi nila sinunod. Sarili nilang rules yun, ha. Dapat yun, tinanong muna nila, ito ba, dumaan sa local court? Asan yung local court na utos na ito ay dali na rito? Kumbaga, pinasa na ng local court sa ICC, partner. Hindi nila hinanap yun, partner. Correct. Kaya very willing yung ICC na mismo yung mga rules nila gibain para lang si Tatay Digong ay manatili dyan at mapreso nila kasi wala talaga silang kaso ngayon na nililitis kundi si Tatay Digong lang. Kung sila po ay isang korte at walang nililitis na kaso, they will hindi na sila kinakailangan pa mag-exist. Kasi korte kayo na walang kaso, para saan yung gastos nyo? Hindi na po magbibigay yung mga kanluranin, mga bansang mga imperyo. Yan mga yan na nagbibigay sa kanila ng mga tulong, partner. At dahil dyan, partner, maraming salamat kay The Filipina Travelers. Nagpakulay po, mga kababayan. Again, doon po sa taga-human rights, Banzai! Mabuhay po kayo! Partner, basa tayo rito ng mga Jun Gallardo. Ginawa talagang EDCA sites dahil ang alibay noon gagamitin lang for disaster response. Dapat hindi imbakan ng weapons. Sino At to? Si Pebis. Pebs Haiponin, ayan. Next, Ukraine and Pilipinas, God save the Philippines. Okay, partner. Meron ka pa, partner? Isa pa, partner, no? Yan nga. Nakakatuwa yun yung magkoconduct siya ng specific para Conference. mapalaya si Tatay Digong na mga conference sa Japan. Okay na okay yan kasi Japanese yung presidente ng ICC. Talagang matindi po ang magiging pressure ng Japan na yan. At saka yung Japan talaga, pakikinggan po yan ng international community. Kasi pag yung mga Duterte supporters lang, partner, talagang hindi tayo pinapansin eh. Nagkukuta na nga ron. Ano na nga tawag doon? Duterte Street? Duterte Park. Duterte Street. Park. Wala pa rin Tsaka, pansin, partner, partner. yung huling sinabi ng Hapon na ito, ang sabi niya, committed ako. Kumbaga nagkaroon na siya ng commitment sa mga Pilipino na gawin niya ang paraan, lahat ng paraan para lamang makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte. At ang panawagan niya sa lahat ng mga Pilipino, patuloy daw tayo magkaisa, no? Na manawagang pauwiin si former President Duterte at protektahan ang mga Duterte. Yun yung mensahe ng naturang Hapon, partner, sa ating mga Pilipino. Oo, Partner. partner. Sige. Quick lang rejoin ako sa kay doon sa
dito sa hapon to. Mabuhay po kayo, yung pong at least kahit papaano ho, hindi na Pilipino to hindi Pilipino po tong nakikipaglaban para kay Tatay Digong. Baka kasabi-sabihin, binayaran na naman ito, DDS ito, ano. Yan po ay national, hindi po national, international observation and investigation. Sila mismo ang nagsasabi na mali ang ginawa po ng ICC, mali ang ginawa ng gobyerno. Kaya at sana meron pang mga ibang bansa, no, na lumabas na manawagan din ganyan na hindi natin na kinakausap. Kusa yan wala pong nag-utos sa mga yan. Baka sabihin kinausap na naman ng mga Duterte para magsalita. Wala po. Yan po ay voluntarily na sila po ay lumabas magsalita para po yung concern nila ay pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Partner, huling maliit na lang. So far, wala po nagbabalita na malalaking network. SMNI lang. Hindi po nila pinapansin, pati po yung speech nito sa UN, na hindi po binalita. Akala naman nila, pag hindi binalita ng ABS, GMA, Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, akala nila, kontrolado na nila yung balita sa Pilipinas. Lalo po kayong nagmumukhang mga nakatanggap ng maleta. Totoo yun, partner. Totoo yun. Pansinin po natin dapat i-share nyo po ito, no? Totoo, kapansin-pansin po na hindi inadapt nila, hindi nila binalita ito pong laking balita na ito na nagsalita sa UN. Partner, ito kaya yung mga sinasabi ho na mali-maletang nakatanggap. Alam mo, kahit hindi sila nakatanggap ng maleta, ang mga tao nag-iisip ngayon na tumatanggap kayo. Bakit? Ang laking balita niyan. Di ba? Pinapatulan nyo nga yung kay Ann Curtis Pinapatulan nyo nga rin sa yung si Lovely. Babalina. Si Lovely. Pinapatulan nyo nga, binabalita nyo nga si Lovely. Walang katuturan nga mga binabalita ninyo Eto, UN nagsalita, humiling sa United Nations, Human Rights Council. Isang hapon, naghumihingi na palayain si Tatay Digong na hindi nyo pinansin, hindi nyo binalita. Tapos partner, magsasabi sila, nagtataka nga kami bakit hindi na kami pinaniniwalaan. Yan po ang dahilan kung bakit mas pinagtitiwalaan ang mga vlogger kaysa sa inyo. Kasi ang mga vlogger, nagsasabi pa ng mga totoong balita. Partner, hindi naman sila outright na fake news Correct. Ang ginagawa nila, partner, namimili ng mga ibabalita. Partner, Dan. Malacanang press corps. Dati pag pinag-uusapan ng Duterte, lagi kayo nakatanong kay Castro, kay Chaka. Hindi ba? Malacanang press corps, kamusta na? Hindi ba kapag pinag-uusapan natin, Duterte, ang bibilis nyo, ano po masasabi nyo tungkol po sa sinabi po in pabor po kay sa mga Duterte? Ano masasabi nyo sa naging pahayag po ni Atty. Kaufman na tungkol po dito na sangkot po ang Administrasyon Marcos? Bakit yung mismong Malacanang press corps, wala ngayon nagtatanong kay Chaka tungkol po sa naging pahayag po nitong hapon na ito? Di ba? Sana naman para masabing hindi po kayo bias, ibalita nyo rin. Yun. Di ba? Correct. Partner, meron ka pa. Punta na tayo sa issue number 5. Sige. PBBM bigong masalubong ang higit 300 repatriated Filipinos mula Middle East. Sa kabila ng pangamba at panganib na kinharap sa Middle East, ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 317 Pilipinong sakay ng ikatlong chartered flight mula United Arab Emirates. Lumapag ang nasabing flight sa Villamor Air Base sa Pasay City nitong Huwebes ng hapon, Marso 19, 2026. Kabilang sa mga Pilipinong ligtas na nakauwi ay 153 OFWs kasama ang kanilang 114 dependents at 50 stranded Filipino passengers na piniling makauwi ng Pilipinas dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Mainit na sinalubong ang mga ito nila Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Dakdak at Kakdak pala at Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Nakatakda ng personal na salubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dumating ngunit ito'y hindi natuloy. Paliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, abala na naman
ang Pangulo sa mahalagang pulong ng Economy and Development Council. Sa naturang meeting, tinalakay ng iba't ibang programa ng pamahalaan para sa edukasyon, infrastruktura at muling pagbangon ng Greater Marawi. Kabilang ang Stage 2 ng Reconstruction and Development, gayon din ang Unified Grand Central Project. Dahil dito, hindi na nakadalo ang Pangulo sa pagsalubong sa umuwing OFW. Gayunman, tiniyak ng palasyo na isinasalang-alang pa rin ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayan nagbalik mula sa ibang bansa. Partner Dan. Alam mo mga partner, yun po mga yumao po natin ng mga bayani. Kapag ka araw po ng mga bayani, ang Pangulo ay bumabatak. Ay, pasensya na. Bumabatak ng malaking bandila sa lunes. Dali. Baka isisipin ng batak. Bumabatak po. Nakita mo talaga, bumabatak yung tali. Malaking, Kaya- malaking lubid. Kaya po pag araw po ng mga... yung pamilyang Marcos partner, malakas bumatak yan ng lubid. Bali yan, bumatak. Magsama-sama sila yan. Sila Sandro, Sama-sama Lisa. silang bumabatak. Lahat sila yan. Kasama yan, bumabatak. Kitang-kita naman yan. Oo. Legit po yan. Fact Legit po yan. Hindi po fake news, talagang bumabatak po sila ng lubid. Ngayon partner, bakit sila nandoon? Bilang pagpugay sa mga yumao nating mga bayani. Correct. Tama? Okay. Ito ang mga buhay na bayani. Anong tawag sa mga OFW? Living Heroes. Sila ang mga New bagong hero. New hero. sila ang mga bagong bayani ng henerasyon ng bansang Pilipinas. Alam mo, kung yung patay na bayani sinasaluduhan mo. Binibigyan mo ng pugay, Binabatakan mo. Bumabata ka. Binabatak mo yung lubid. O, di ba? At samantalang ito, mga OFW, mga bayani po ito, buhay. Ako, ika-cancel ko lahat ng aking mga appointment para lang salubungin ko po ang mga OFW, mga bayani. Hindi ko iuutos na kung kahit kanino. Yung patay ng bayani, sinasaluduhan ko Yung buhay pa kaya? Yeah. O, di ba? So, mga kabayan, dito mo mararamdaman, alam mo, ang sarap ng pakiramdam kapag ka ang Pangulo mismo, sinalubong ka, imbis na malo moral ka, nakaka-high moral yan. At Correct. ipagyayabang mo yan. Imagine, OFW kami, sinalubong kami ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang sarap po ng pakiramdam. Ma-high ka ma-high na naman. Kayo na, batak High na high. Yung pakiramdam ba? Ma-high moral ka. Hindi yung high na. Kayo na, batak, tapos naging high. Ay, kayo na nga, sunod mo na nga, bisdak. Baka sana kumapunta Partner dito. Bisdak. Alam nyo mga kapartner, linawin natin nyo na high moral ka, pagbatak, binabatak mo yung tali, baka ibahin ang Correct. pagka-interpret nila. Alam mo mga kapartner, ang tanging nagmamahal at sa mga OFW, wala na pong iba. Si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero pag sinabi mo si Bongbong Marcos, hindi po niya mahal ang mga OFW. Kasi kahit gaano siya kabisi, merong mga bayaning tinuturing buhay ng mga bayani. Kailangan bigyan niya ng panahon. Dahil ilang taon po yung mga OFW sa ibang bansa, Middle East, nakipagbuno, nakipagsapalaran. Malaki ang ambag sa ekonomiya. Ngayon umuwi dahil digmaan, hindi mo sinalubong. Ano klase kang Pangulo? Ano ang klaseng ama ng lipunan? Baka hindi niya alam. Ama siya ng lipunan, ama ng bayan. Nandyan yung mga anak mo, sinabi mong hero, nakatulong sa ekonomiya, hindi mo binibigyan ng pansin. Ito ay malaking sampal sa mga maraming OFW. Alam mo po ba, si former President Duterte, mahal na mahal po kayong mga OFW. Ang tanging presidente na iniiyakan ng mga OFW, si former President Rodrigo Roa Duterte. Yung last na speech niya sa Hong Kong, pinanood ko kanina na content ko, grabing iyakan ng mga OFW kay Tatay Digong. Kasi sabi ni Tatay Digong, pag sinasabi nating mga OFW, talagang mga bayani kayo, yun ang moral ninyo ba tinataas talaga ni Tatay Digong? Pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, walang kwenta ang mga OFW sa kanya. Partner, baka yung literal yung gustong bayani ni BBM, yung magsiuwi yung mga
OFW natin na totoong bayani na dahil tigok na. Partner, di ba yan yung katangian ng Kaburol mga na, bayani? Baka parang yun ang- ganun. Natigok na talaga. Baka yun ang pakahulugan niya doon sa bayani. Kasi, sabi nga natin, ang laki po ng tinutulong po ng kaya nga sila yung nakakatulong sa ating Totoo yan, ekonomiya. partner. Alam mo ba na wala nang pumapasok na pera sa atin mula sa turismo? Di ba? Sabi nga, palpak. Mhm. Wala na rin pumapasok sa atin ng mga foreign investors. Kaya po Correct. wala rin tayong ganong export. Kaya wala talagang pumapasok. OFW lang ang bumubuhay ng ekonomiya natin, partner. Totoo, tumpak yan, partner. Exactly. Kung wala ho itong mga OFW na to, na mga bagong bayani ng ating bayan, bagsak na po tayo. Kaya nga, tama yung sabi ni BP Sara. Si Bongbong Marcos, mahilig lang yan mag-utos. Utos dito, utos doon. Yung pinakita niya, hindi sinalubong ho yung mga bagong bayani Partner, ng ating buti bayan. nga kung may inuutos. Wala nga raw inuutos sa kanila, sabi ni BP Sara eh. Ay, ganun. Bahala na kayo, parang yun nga, okay nga yun kung at least kung nag-uutos ka, may direksyon. Mm. May susundin sila. Mhm. Sila daw, partner, sabi ni BP Sara, mga una lang beses nagmi-meeting, bandang uli, kanya-kanya na lang sila, partner. Kanya-kanyang palo. Wala talaga, maski utos, wala. Kaya ang gulo ng natin, ng gobyerno natin sa pamumuno nito, partner. Partner, again, uulitin ko, kamukha po nito, tama yung sabi po niya, kung may malasakit ho ito sa mga bagong bayani ng ating Correct. bayan, dapat inuuna niya po yun. Hindi yung... Prioritization, tama. Oo. Hindi niya pinrioritize. Alam mo bakit? Ang pinrioritize niya doon, tapos inutos kay dakdak, kay kakdak. O, di ba? Para sa akin ho, Partner. talaga... Go ahead. Sabi, may nag-comment si Virginia Malonzo. Kaya siguro daw, hindi sinalubong ni Bongbong Marcos ang mga OFW. Baka kasi, pag sinalubong ni Bongbong Marcos, ang sigaw ng mga OFW, Duterte! Duterte! Correct. Kaya baka mapahiya. Kamukha ba yung nangyari doon sa ayuda yan? Akala ko fake news yun, yung ayuda. Totoo pala yun. Totoo yun, partner. Legit yun, Talagang 100% sinisigawan ka ng yun, Duterte. legit. Imagine ninyo ha, Oo. wala na po si Tatay Digong pero sinisigaw ng taong bayan Duterte.